Dating presidential spokesperson Harry Roque, inaresto na sa The Hague, Netherlands. Dinakip si Roque ng immigration police sa kanyang tirahan sa The Hague. Sa kasalukuyan, siya umano ay nasa Amsterdam Airport Schiphol Terminal 3 kasama ang ilang asylum seeker. Sinasabing may dalawang posibleng pagdalhan kay Roque. Maaari siyang ipadala sa Vienna, Austria o ibalik sa Pilipinas. Kagagaling lang umano ni Roque sa medical procedure at walang clearance sa trouble ng doctor. Matatandaang Harry Roque, Cassandra Leong at Ronelyn Baterna na corner na. Inihayag ni Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOC spokesperson Winston Casio na humiling na ang gobyerno ng red notice mula sa Interpol laban sa dating presidential spokesperson na si Harry Roque. Ayon kay Casio, nais ng pamahalaan na mapabilis ang pag-aresto kay Roque sa ibang bansa. Inihayag rin ni Casio na kansilado na ang mga pasaporte ni dating presidential spokesperson Harry Roque at Cassandra Leong kaugnay ng pagkakasangkot nila sa illegal na pugaw ng Lucky South 99 sa Pampanga. Ayon sa Interpol, ang Red Notice ay isang request sa mga law enforcement worldwide para mahanap at pansamantalang maaresto ang isang tao habang hinihintay ang extradition o kaugnay na legal na aksyon. Kasama si Roque, ang kinatawan ng Lucky South 99 na si Cassandra Leong at 48 iba pa sa mga may warrant of arrest kaugnay ng umano'y scam hub ng pugaw firm ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Doon, nailigtas ng mga otoridad ang 158 dayuhang manggagawa at nakakita ng ebidensya ng kidnapping at human trafficking. Si Roque ay nahaharap sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng umano'y partisipasyon niya, hindi lamang bilang abogado sa Whirlwind, ngunit sa pag-oorganisa ng pugaw firm. Inakusahan si Roque na tumulong sa pagkuha ng lisensya ng naturang hub at pinangalanan bilang bahagi ng legal department nito. Ngunit itinanggi niya ang akusasyon at sinabing siya ay humihingi ng asylum sa Netherlands. Samantala, naglabas na ng red notice ang International Criminal Police Organization or Interpol laban kina Cassandra Leong at Ronelyn Baterna ayon sa PAOC. Kapwa may warrant of arrest sa kasong qualified human trafficking sina Ong at Baterna na mga kinatawan ng sinalakay na Lucky South 99 Pugaw Hub sa Pampanga. Nauna nang inihayag ni Winston Casio na huling namataan si Cassandra Leong sa Japan matapos itong palayain kamakailan. Si Ong ang nagsilbing representative ng Philippine Offshore Gaming Operator or Pugo Scam Hub ng Lucky South 99. Sa gitna ng investigasyon sa Pugo Hubs na pinangungunahan ni Senator Risa Hontiveros. Samantala, nanindigan si dating presidential spokesperson Harry Roque na hindi pa final ang desisyon ng Pasig City Regional Trial Court Branch 157 na kansilado ang kanyang pasaporte. Sa isang live video sa The Hague, Netherlands, iginiit ni Roque na mayroon pa siyang 15 araw para maghain ng motion for reconsideration. Naniniwala si Roque na mali ang rason ng hukuman para sabihing unjustifiable ang kanyang pag-alis sa Pilipinas. Ang right to seek asylum ay isang karapatang pantao. So karapatan ko po yan kapag ako ay ginikipit dahil sa aking mapolitikal na paniniwala. Ani Harry Roque. Humihingi ako ng dasal. Hindi biro tong pinagdaraanan ko ngayon. Pero kapit lang ako kay Lord habang inaayos ko ang lahat. Dagdag pa ni Roque. Magandang araw po sa inyong lahat. Well, napabalita po na kanselado na raw po ang aking passport. Ang aking masasabi lang, nakatanggap po kami ngayong araw na ito na isang order sa hukuman na nagsasabi na nakansela nga daw po ang passport ko. Ang dahilan ng hukuman, maski hindi daw ako umalis ng Pilipinas para takbuhan yung kriminal na kaso ko, ako naman daw po ay nananatiling labas ng bansa at hindi hinaharap ang proseso sa Pilipinas nang walang dahilan. Okay. Well, unang-una po, hindi pa po pinalyan. Kaya nga po ako nagtataka kung bakit lahat sila ay sinasabi na kanselado ng passport ko. Meron pa po akong 15 araw para mag-file ng motion for reconsideration at nagfa-file po ako ng motion for reconsideration. Bakit po? Kasi sa tingin ko, mali po yung reasoning ng hukuman. Ang sabi niya, ako daw, miski hindi ako tumakas dahil sa pagsampa ng kaso sa akin, wala naman daw ako sa Pilipinas at nang walang balidong dahilan. No? Ibig sabihin, unjustifiable daw yung aking pagkaalis sa Pilipinas at yung aking pag-iwas sa jurisdiction ng hukuman. Well, sa tingin ko po, mali yan. Kasi nga po, ang right to seek asylum, yan po isang karapatang pantao. Yan po ay kinikilala sa International Covenant on Civil and Political Rights. Kinikilala po yan sa
Universal Declaration of Human Rights at saka sa Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seeker. So karapatan ko po yan. Kapag ako po ay ginigipit dahil sa aking political na mga paniniwala, po pwede kong humingi ng asylum sa ibang bansa. At matter of record po na bago pa nagsampa ng kahit anong reklamo sa piskalya laban sa akin, in fact, ito po ay as of March 19, ako po ay humingi na ng asylum sa bansang Netherlands. At sa totoo lang po, talagang importante na humingi na ako ng asylum kasi naman, as early as then, sinabi na nung undersecretary na kaklase ko pa sa UP Law na ipapakancel nila ang passport ko, no? At ayaw ko maging undocumented alien na subject to immediate summary deportation. So, sa tingin ko po, kapag ikaw ay humiling ng asylum sa ibang bansa, hindi po yan unjustifiable. Hindi po yung walang dahilan para hindi bumalik ng Pilipinas. Ang katotohanan po, yan ay karapatang pantao at hindi dapat sasabihin na unjustified po yan. Anyway, respetuhin naman po natin ang desisyon ng korte at ako naman po, alam ko naman po na talagang kinakailangan harapin ko itong pagigipit ng gobyernong ito. Lalong-lalo na binuhay nga talaga at pinatunayan na ni Amy Marcos na bangag ang ating presidente. Ulitin ko po ayon sa aking mga kaklase ng 17th Congress dyan sa Kamara, ako talaga ay gustong pulbusin, yan ang ginamit nilang salita, ni Speaker Alvarez, ni Liza Araneta Marcos at ni Bongbong Marcos dahil akong sinisisi sa pulboronic video kung saan pinakita in no uncertain terms na sumisinghot ng cocaine si Presidente Marcos Jr. No? At ngayon, ito na ang kapatid na nagsasabi na talagang addicted to cocaine ng kanyang kapatid. Bukod pa yan doon sa sinabi ni Presidente Duterte mismo nung linunsad ang hakbang na maisog ng Enero ng 2024 na ang kandidatong binanggit niya na gumagamit ng droga ay si Marcos Jr. At yan ay isang ayon sa ebidensyang pinakita sa kanya ng PIDEA nung siya ay mayor dahil sa syudad ng Davao na gumagamit ng cocaine itong mga barkadang Marcos Jr. Bukod pa po ito sa sinabi nga ni Agent Morales na meron siyang confidential agent na nagsasabi na sumisinghot din ng cocaine itong si Marcos Jr. Bukod pa ito sa sinabi ni Cathy Binag na siya ay inalok ng cocaine ni Liza Araneta Marcos. No? Sa tingin ko po, talaga namang pong inaasahan ko na gipitin nila talaga ako. At gaya ni Zaldico, baka nagpadala na rin ng Romanian yan si Liza Araneta Marcos para ako'y tapusin at patayin. Pero naniniwala naman po ako na ang mga bansa dito sa Europa ay talagang itataguyod ang karapatan ko na magkaroon ng asylum at bibigyan ako ng pagkakataon para patunayan kung bakit itong kaso para sa syndicated trafficking ay isang pamamaraan lapang ng pagigipit sa akin. Kasama na yung kaso ko di umano dahil hindi ko pa naman nakikita yung kaso na incitement to sedition na hindi ko alam kung paano nasampayan sa korte nang hindi naman po ako binigyan ng notice ng preliminary investigation at ang preliminary investigation naman po ay is a matter of right lahat ng akusado. So sa akin po, ulitin ko, yan po ay panggigipit sa akin dahil wala pong ebidensya na ako'y nag-recruit na kahit sino para pagsamantalahan ang kanilang trabaho. Wala rin pong kahit anong ebidensya na nagpapakita na ako'y nakipagsabuatan sa ganyang recruitment. Wala po talagang ebidensya na ginamit ang mga kapulisan, yung PAOCC, kung hindi unang-una yung pagsama ko kay Cassandra Ong para sa rescheduling of payments sa PAGCOR na wala naman pong illegal yan. At pangalawa, yung pag-represent ko sa Whirlwind Corporation at hindi po Lucky South ang naging kliyente ko, Whirlwind Corporation, para nga po sa kasong ejectment na sa hanggang ngayon ay nakabinbin sa hukuman. Yan po ay trabahong abogado. Wala po kahit anong kriminal sa aking ginawa at kaya lang talaga gusto nila yan dahil nung panahon na dinidiin ako sa HUAD Committee, na-realize nila na hindi nila po pwedeng kanselahin ang aking passport na walang kasong kriminal. Ang solusyon, magtanim kaso. At yan nga po ang kasong tinanim nila kasama na yung incitement to sedition. Ulitin ko po, hindi rin incitement to sedition yung ginawa kong pagpo-post ng pornographic video. Yan po'y kabahagi ng aking malayang pananalita. Dahil ang aking Facebook page po at ang aking YouTube ay kabahagi ng aking kalayaan ng malayang pananalita. Yan din po isang ayon sa karapatan ng taong bayan na makakalap ang impormasyon sa mga bagay-bagay na nakaka-apekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. At ang issue po ng pagiging drug addict sa cocaine ni Presidente Marcos Jr. ay isang bagay na nakakaapekto sa bawat aspeto ng buhay ng lahat ng Pilipino. Yan bang dahilan kung bakit kinakaladkad tayo ni Marcos Jr. sa kuko ng giyera laban sa China na wala naman tayong kinalaman? Yan bang dahilan kung bakit ang
ang taong bayan ngayon, isa sa 2 Pilipino ay nagugutom dahil wala talagang reformang nagagawa ang presidente na baka naman kasi talagang palaging bangag at palaging high. Yan bang dahilan kung bakit ang problema ng korupsyon ay walang solusyon? Yan bang dahilan kung bakit yung national budget ng 2025 ay naging pinakakurap na budget sa kasaysayan ng Pilipinas? Yan bang dahilan kung bakit yung mga taong nakapaligid sa kanya ay talagang nagtatamasa, talagang yumaman ng husto, linamon, para mga baboy ang salapi na nakalaan sana sa flood control at iba pang mga infrastrukturang mga proyekto? Yan bang dahilan kung bakit 3 trilyon na ang nagastos, 1 trilyon pala na ang nagastos sa nakalipas na 3 taon para sa flood control, lumalangoy pa rin sa tubig baha ang ating mga kababayan? Importante po na pasinungalingan ni Marcos Jr. na siya ay bangag at ngayon, hindi lang naman po yung pulboronic video ang ebidensya, pati na po sarili niyang kapatid. At ngayon naman, ang sinasabi niya, hindi yan ang kapatid ko. Hindi yan ang kapatid kong kilala ko si Amy. Unang-una sa tingin ko po, para sabihin niya na yung Amy Marcos na nagsalita sa Luneta ay hindi niya kapatid, pureba po yan na talagang matindi ng epekto sa kanya ng cocaine. Yan po'y hallucination. At kung titignan niyo po talaga sa internet, sa Mayo Clinic, ang hallucination po talaga ay isang side effect ng chronic cocaine addiction. Yan po'y ebidensya na naman na siya ay high para sabihin niya yung kapatid niya ay hindi niya kapatid. Na matindi po yan, no? At sinabi pa niya yan sa isang press conference. So parang hindi na niya tinatago na siya ay naghahallucinate. Baka naman sabihin niya, yung sasalita ng ganyan, na siya ay bangaga, isang AI. Well, paulit-ulit naman po na sasabihin niya ni Amy Marcos, di naman magbabago ang sasabihin niya at hindi niya mapapatunayan na AI yung mga sinabi ni Amy Marcos sa harap ng milyong-milyong Pilipino, gaya ng hindi po AI yung pulvoronic video na aking ipinakita. Well, sa totoo naman po, inaamin ko na itong pagkansela ng aking passport, lumiit ang aking daigdig dahil malilimitahan ang aking movement. Pero ako naman po hindi gumagalaw. Narito pa lang po ako sa Europa dahil gusto ko nga pong samahan si Tatay Digong. Hindi naman po ako lumilipit-lipat. Dito lang ako, tabi ako ni Tatay Digong dahil ang aking pangako ay samahan siya hanggang huli. At kahit anuman pong mangyari sa akin, hindi naman po ako lalayas ng Europa hanggang hindi nakakaalis dito si Tatay Digong. Di ko lang po alam kung ako talaga ay pwedeng manatili dito sa dahig na katabi niya mismo na araw-araw katabi niya. Dahil napakalamig naman po ng panahon din, kaya bihira na rin tayo makarating dun sa tabi ng kulungan niya, no? Pero ang importante po, narito pa rin ako sa Europa. Hindi iniiwan si Tatay Digong gaya ng aking pangako. Sa mga kaibigan, well, for the record, nakatanggap po ako ng court decision na aking sasampahan ng motion for reconsideration. So dapat po hindi pa kanselado ang aking pasaporte. At alam naman po ng Department of Foreign Affairs yan dahil may mga abogado naman sila na nag-a-advise na hindi naman automatic ang desisyon ng korte. No? Meron po yung motion for reconsideration. At ang aking motion for reconsideration, sabi po ng hukuman, ako daw ay nananatiling labas sa bansa na walang justifiable na dahilan. Well, ang paghingi po ng asylum ay karapatang pantao. That is a justifiable means po of why I am away from jurisdiction of the Philippines. At syempre, Marcos Jr., yung sinasabi mong hindi yung nagsasabi na ikaw ay bangag, ay hindi mo kapatid, yan ay ebidensya na talagang kinakailangan magpaggamot ka na. At syempre, ebidensya na dapat magbitiw ka na dahil hindi mo na kaya ang pagiging presidente. Ibigay mo na sa taong hindi bangag si Inday Sara Duterte. Maraming salamat po sa inyong suporta. Nagsisinungaling po ako kung hindi ko sasabihin na siyempre, nalulungkot ako sa mga pangyayari dahil talagang totoong-totoo na talaga ang panggigipit sa akin. Pero naniniwala naman po ako na kaya naman nagkaroon ng karapatang pantao, para nga, bigyan ng proteksyon ng mga gaya ko, mga taong ginigipit dahil tayo po ay naninindigan sa ating paniniwala na malinis na pamumuno, epektibong pamumuno, at siyempre, pamumuno ng tao na nasa tamang pag-iisip. Maraming salamat po. At narito pa rin po ako. Alam ko po na medyo hindi naman tayo magtatago, magiging sparse tayo dahil ngayong talagang binubuhay nilang kontrobersya sa akin, talagang pati ang buhay ko ay meron ng banta talaga yan. At matagal na namang sinasabi sa akin ng lahat na dapat I should take precautions pati na dun sa aking personal safety dahil nga kung hindi nila ako mapapauwi,
magpapadala na lang ng Romanians yung mga addictus benedictus na yan. No? So pray for me po. I am a creature of prayer. Hindi naman po ako tatagal na wala sa Pilipinas na ganitong katagal kung hindi po ako nananampalataya sa ating Panginoon. Please lang po, I need your prayers. And let's pray for the Philippines. Again, my appeal, Marcos Jr., vangag ka. Right now, you are sick. Pwede ka namin kaawaan. Ibigay mo na ang paging presidente kay Inday Sara Duterte. Otherwise, magagalit ang sambayanan sa iyo at makakatikim ka ng galit ng sambayanan. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po inyong Spokes ng Bayan nagsasabi, narito pa rin po ako, malaya, isang asylum seeker, at nagsasabi, let's continue to pray for my personal safety, my freedom, for Tatay Digong, for BP Sara, for the Philippines, and for Marcos Jr. Pagdasal po rin natin siya, natanggapin na ang kanyang karamdaman at magbitiw na sa pwesto dahil ang kinakailangan ng buong Pilipinas. Salamat po at magandang araw po sa inyo. Live from The Hague, ito po yung Spokes ng Bayan, nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye. Sakit na. Ito yung mundo nila at both si Cassandra at si Attorney Harry dahil mahirapan na sila mag-travel. So, kaya mas maganda sa kanila bumalik nilang dito sa bansa natin face the pieces and dito rin nila mapuprove yung kanilang innocence kung talagang innocent sila. So yung lesson lang dito, sa case ng Cassandra Ong, nakaalis siya dahil pinakawalan ng house dahil nilit na daw yung contempt. So nandito yung mga flood control suspects, so dapat hindi. Well, ito, importante dito yung coordination between the agencies. Dahil yung may gap between lumabas siya at yung pinaling kaso. So yung gap na yun, na-take advantage siya na umalis siya ng bansa. So, importante rin yung bilis ng pagpapile ng cases at pagkuha ng mga warrants kasi kung mabilis talaga makakaalis yung mga akusado. No, ano po ang status as of today on the search for Cassandra Leong? I'm happy to report that we already have an international arrest red notice, so to speak, laban kay Binibining Ong at saka kay Binibining Baterna. So basically, lahat ng mga member states ng Interpol ay duty-bound na mag-cooperate sa Pilipinas para ma-effect yung pag-aresto dito sa dalawang babaeng ito. So, naka-upload na po sa iLink portal ng Interpol yan. Alright, sir, may nag-update na po ba sa atin kung what country na siya ngayon, si Cassandra Leong? I mean, may mga immigration reports from other nations na po? As of now, for PAOK, wala pa po. Pero this will be a one government effort sa pakikipagtulungan ng NBI at saka ng PNP. We expect that liliit ang kanilang mundo with regards to sa pag-iikot nila. Okay. Sapagkat they are now practically, for lack of a better term, they are practically wanted now by all member countries ng Interpol. Okay. Alright, Sir Winston, alam po ba natin kung paano nakaalis ng bansa si Cassandra Leong? Through proper channels po ba o nag-backdoor exit again? At this point, that is a subject of an ongoing investigation. Basta yung last tracking ng movement lamang po niya, nakita po natin siya doon sa bansang Hapon. Pero how she was able to go out, hindi ho subject pa po yan ng investigation. Sapagkat ng mga panahon naman na yon, Angela, walang magpiprevent sa kanya lumabas ng Pilipinas. Gawa nang wala pa po siyang warrant of arrest. Right. But the records po ng Bureau of Immigration, wala po ba silang record? At this point, we have not yet talked to them. Pero kahit man may record sila, wala rin silang magagawa at this point. Kasi she has the right to travel. Yes. Because she had no arrest warrant during that point. Right. But at this point also kasi we just wanted to know kung saan po siya talaga, paano siya nakaalis dito sa ating bansa. Kung meron siyang tulong mula sa backdoor exit
or she did through proper channels. Go ahead, Diego. Okay, sir. Ang tanong po dito, ano po status, just for clarification, no? Ano po status ng nationality or passport ni Cassandra? Meron pa siyang multiple passports or Filipino passport holder? She is a Filipino passport holder together with Ms. Materna. Oh. So, ngayon na may mga international red notices na po ang mga yan, I expect the Department of Justice to proceed with a pleading before the court to be able to cancel their passport. Okay. Okay, also, meron na rin po ba tayong information from Congress or did Congress inform you po nung kanyang release sa detention center? Well, I think, if I am not mistaken, the release order of Congress was signed on December 12, 2024. Sapagkat yun na po yung last day noong lifetime noong Quad Committee. Nung naglabas na po ng committee report yung Quadcom noong December 12, 2024, wala na pong buhay yung Quadcom na yon. Kung kaya napirmahan, na-serve, na-implement yung release order kay Catherine Cassandra Leong December 16 of 2024. So, pero ano po ba yung parang, ano po ba tawag doon? SOP natin pagka ganito? Mula sa Congress, dapat po ba ini-inform kayo at kung saan po siya tina-turn over after? Well, technically, they're not duty-bound to inform us anymore. Kasi wala naman pong kaso. Hindi po natin pwedeng bantayan ang isang tao ng 24/7 sapagkat yan naman po ay magiging paglabag sa kanyang karapatang pantao. Sapagkat sa mga panahon na yon, wala pang, bagamat meron nang na-file na complaint, wala pa po siyang kaso. Sapagkat wala pang resolusyon yung kasong isinampa namin noon, so hindi pa umaakyat yung information doon sa korte. Nung Mayo lamang ng kasalukuyang taon, umakyat sa korte yung information doon sa naging kaso ni Catherine Cassandra Leong. But moving forward po, can we cancel her passport na now? You cannot cancel it ipso facto. It has to go through a court process. Kinakailangan po magkaroon ng court order na magkakansila ng kanyang pasaporte. At yan po ay alinsunod doon sa bagong batas natin sa passport. Sir, I'd like to ask lang also in relation to this, ano yung update po sa mga kapatid po ni Alice Guo? I think si Sheila tsaka yung lalaki, are we monitoring them also? Sheila Guo, if I'm not mistaken, is still inside the Pasig City Jail. Okay. Sapagkat siya rin po ay respondent. Si Wesley ay hindi ho natin nasa kote, wala pa po siya sa custody ng kahit anumang law enforcement agency. Alright, sir. And tas may nagsasabi po daw na yung supposed father daw ni Alice Guo, yung one of the masterminds po. Meron pa tayong report as to where he is right now? Angelito Go is beyond our reach because he is in China. He's in Fujian. The last that we tracked, he was in China. Okay. Okay, and hingi na rin po kami ng update dito sa ating ginagawa din tungkol kay Harry Roque naman po. I believe na under yellow notice po siya? We're double checking now kung ano talaga yung color notice kay Ginoong Roque. Ang yellow notice is for a missing person. Ang blue notice is basically informing the requesting country of the location and the status of the subject person. So we're double checking if it is yellow or blue. Now, nung Mayo po, nag-apply na, nung lumabas yung kanyang warrant of arrest, nag-apply na ho tayo noong red notice. Kaya lang may hinihingi pa pong ibang informasyon in relation to Ginoong Roque at Ginoong Dennis Cunanan. Kasama po kasi sa nirequest natin na red note, magkakasama yan. Yes. Catherine Cassandra Ong, Materna, Cunanan, and Roque. Yung dalawa, Cunanan and Roque, it's still undergoing through the process. May mga information pa po at dokumento hinihingi sa atin ang Interpol. Ayun. Sir, also taking this opportunity now, I'd like to ask, ano po ang updates ngayon or
ng efforts po ng PAOK with regards to running after yung mga guerrilla pogo hubs na supposed to be mga maliliit na nagkakalat-kalat? Well, practically ang abalang-abala ngayon ay ang Bureau of Immigration, PNP at saka NBI. Dahil kita naman ninyo, almost on a weekly basis, may mga ipapasara po ang mga ahensyang ganyan at may nahuli silang mga nagpapatakbo ng mga guerrilla pogos. Kami naman po sa PAOK, ang ginagawa po namin, we're focused now on the cases kasi 55 cases po ang hawak namin ngayon na may kinalaman sa pogo. So do you have enough manpower po to handle all of these? Well, we don't complain. We're doing our best. But do we see challenges? I want to go back po to former spokesperson Harry Roque. Do we see challenges po in pursuing him, knowing that meron po siyang asylum claim? Well, kami ay kumpiyansa that his request for asylum will not be granted, given that he is not being politically persecuted. The crime that was alleged against Mr. Roque is not a political crime, but rather a criminal offense. Right. We've got witnesses, we've got documentations that strengthen our claim that he knew all along that Lucky South 99 was organized primarily for the purposes of trafficking in person. When going back also dun sa cancellation of passport ni Cassandra Ong, ang PAOK naman po ay understand all the legal procedures here that is involved. Ang PAOK po ba is formally requested for this para po tuluyan po makancel ang kanyang passport? That is the subject of an ongoing discussion now with regard to the cancellation of passports of all individuals with outstanding warrants of arrest in the country. So, most likely within the week or next week, we will have a clearer determination ano ang next legal move natin. One question that's on a lot of people's mind is how did she manage to slip outside or out of the country? The Bureau of Immigration has no record of her leaving the Philippines. So what likely happened there, Director? Did she use the same backdoor exit as Alice Guo did last year? At this point, I'm not at liberty to answer that question, given that there is an ongoing investigation as to where her current location is now. Remember, the last tracking that we had in relation to Ong and Baterna was still in January of this year. It's basically how many months ago? No? So, again, there was nothing to prevent them from leaving. So, I do understand the frustration of some of our kababayans in as much as, bakit hindi nyo binantayan 24/7? If we did that, that would be constitutive of a violation of our constitutional rights to mobility, to freedom of mobility. We cannot do a 24/7 surveillance on a person with whom there is no legal argument, or there is no legal instrument to do so. No, so the current government does not do shortcuts, so to speak. And when the arrest warrant was issued on the 8th of May, the following this year, our law enforcement agencies were unable to pin her down, so to speak. So, ayan nga po, up until now, we still don't know where she is definitively, but thankfully, we have a red notice and we have a local arrest warrant. So, medyo maliit na po ang mundo nila. Kaya, on behalf of the government ladies, I hope you do indulge me. Ako po nananawagan sa kanila na sumuko na lamang po ng mapayapa kasi mahirap po yung tago ng tago. Wherever they go, mahanap po sila. Actually, Sir Winston, I was wondering, just to backtrack, after nung nagyari nga with Alice Guo, nakita natin na nahanap siya sa Indonesia and that whole cat and mouse chase, I was assuming at least na medyo naselyahan na yung mga ports natin, mga backdoor because the BI has no control over that. Would you know, Sir Winston, kung nagkaroon ba ng changes sa patakaran in terms of other ports of exit and entry in the country? Well, yes. I give it to the Bureau of Immigration, the Philippine Ports Authority, as well as the Office of Transportation Security and other port and border regulatory agencies.
they've been doing a lot to be able to seal our borders, so to speak. Kaya lang, I hope the public would understand that we've got a very porous border that we share with with another archipelagic country, Indonesia for that matter, and Malaysia. So, medyo malawak po. We cannot possibly guard all of our maritime borders. That would limit our other law enforcement ability and even our ability to guard the West Philippine Sea. Director, how do we explain nga no, na walang records ng kanyang pag-alis? Is it possible that there was collusion with some agencies so that she can leave the country untraced? Well, I could definitely say na wala na. No government officer, no matter how lowly or no matter how high and mighty he or she may be, would go through that ordeal again. Kasi mahuhuli at mahuhuli eh. We will find out the Bureau of Immigration and the Department of Justice have hauled to jail a good number of immigration officers who are into illicit activities. So I don't think na merong pang mga mahas. But these individuals are criminally motivated. So they have criminal links, criminal networks. So I would imagine that if ever they got out of the country and there is no immigration record of their departure, chances are they sought assistance of criminal enterprises to get out via the back door. Ang mainit na balita ngayon kay Harry Roque, ngayong araw, kinansel na ng Regional Trial Court ng Pasig City ang passport ni Harry Roque. Gayon din kay Cassandra Leong, ayan, si Dennis Cunanan. So yan mga kabunyog, mga kababayan, ang balita ngayong araw. Cancelled na yung passport ni Harry Roque. Kinancel na ng Regional Trial Court ng Pasig City. Actually, dapat matagal na nga yan eh. Matagal na yan. Kaya itong si Harry Roque ay nakakabuelo pa doon sa Europa dahil hindi pa nga nakakancel yung kanyang passport. Pero ngayon, canceled na po. Inanunsyo na ng PAOK, yung Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ngayong araw, kinancel na ng Regional Trial Court ng Pasig City. Actually, mga kabunyog, mga kababayan, yan ang mahirap kasi sa natin. Sa atin kasi, syempre, demokratikong bansa tayo, ang right to travel, yung karapatan, Bill of Rights yan ng mamamayan. Nakalagay kasi yan sa Bill of Rights, ang right to travel, freedom of movement, yung liberty of abode. Ang liberty of abode, yung kalayaan mo na mag-decide kung saan ka titira. Yung liberty of abode, freedom of movement, right to travel, yan, mga rights yan. Sa atin kasi, ang freedom na yan, ang kalayaan, nasa Bill of Rights mismo yan, at ang passport mo ay makakancel lang yan upon lawful order of the court. Kaya di ba nagtataka tayo, bakit lagi nang nababanggit itong mga involved halimbawa sa mga sa kaso, pero nakakalabas pa rin ng bansa? Kasi kahit ang Department of Justice, ang pwede lang gawin ng Department of Justice ay ILBO. Yung ILBO, Immigration Lookout Bulletin Order, ILBO. Lookout lang, i-monitor lang. Katulad nun, si dating DPWH Secretary Bunuan, lumabas ng bansa, na-monitor lang na lumabas papunta ng US. Kasi ang status nila nasa lookout bulletin pa lang. Kaya kumbaga kapag wala pang order ang korte, hindi pwede, walang kapangyarihan ang Department of Justice mag-recommend na i-cancel ang passport mo. Lookout lang ang labas. Lookout bulletin order, ILBO. Immigration Lookout Bulletin Order. Pero kapag mayroon ka ng kaso sa korte,
magmo-motion ka sa korte na ikansila ang passport ng akusado. Kaya, yan ang nangyari. Kinancel ngayon, na-desisyon na. Ngayong araw, lumabas yung balita. Na-desisyon na ng Regional Trial Court or RTC ng Pasig City, kansilado na ang passport ni Harry Roque. So yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya lang, napanood ko yung live na yan ni Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, mayroon pa naman akong 15 days para mag-motion for reconsideration. Totoo po yan. May 15 days para mag-motion. Pero halos ano na rin yan. Mahirap na yung pagbigyan yan, i-consider yung reconsideration na yan. Ang rason na ginamit kay Harry Roque, bakit siya nakansilahan ng passport? Sabi ng korte, wala namang dahilan bakit siya tumakas sa Pilipinas. Dapat hinarap niya ang kaso niya. So dahil walang justifiable reason bakit siya lumabas ng bansa, so walang rason. Walang rason para hindi ikansila ang passport niya. So, fugitive from justice na siya. Dahil fugitive from justice na, mahihirapan na siya ngayon yung movement niya. Kasi, wala na siyang passport, kansilado na. Ngayon, ang sinasabi ni Harry Roque dyan sa live niya, hindi pa naman ako kasi ako ano daw siya, asylum seeker. At siya raw ay ang pinaka-high profile, yabang naman ni Roque. Siya raw ang pinaka-high profile o pinakasikat na asylum seeker ngayon doon sa the Netherlands, sa bansang Holland. Ang sinasabi ni Roque, hindi siya pwedeng arestuhin, hulihin ng Interpol dahil asylum seeker siya. Ay mayroon daw convention ng mga bansa na kapag asylum seeker ay hindi ka basta-basta mapapaalis sa bansa kung saan nag-apply ka ng asylum. Kaya lang, ang sinasabi kasi ni Roque, asylum, nag-apply siya ng political asylum dahil pinipersecute daw siya sa Pilipinas. Kumbaga, inaapi. Ang political asylum kasi, political ang reason yan. Bakit ka papayagan na mag-political asylum? Parang kanlungin ka ng dayuhang bansa. Bakit ka kakanlungin ng dayuhang bansa katulad ng the Netherlands? Dahil sa yung political na pang-aapi. Political na pang-aapi sa iyo. Inaapi ka dahil sa paninindigan mo sa politika. Ay hindi naman 'yun ang dahilan bakit siya hindi naman siya ginigipit dito sa Pilipinas eh. Talaga lang involved siya sa kaso ng illegal na pugo. Human trafficking, qualified human trafficking. At may mga ebidensya sa kanya. Kaya lang, hindi pa kasi linalabas ng Dutch government yung desisyon. Pero malamang mapapabilis na ang paglabas niyan. Kasi lalo na dito na nandyan na siya sa Interpol. Ito mga kabunyog, mga kababayan, ang sabi ni Roque, pray for me. Ipagdasal daw siya, mga kabunyog. Ipagdasal daw siya. Kasi inaapi daw siya. Sa totoo lang, kaya siya ay may kaso dito sa Pilipinas. At wag niyang, ang sinasabi niya, wala daw ebidensya. Mayroon. Ang daming ebidensya laban sa kanya. Ngayon, kung totoo yung sinasabi niya, walang ebidensya, ay di umuwi siya dito, harapin niya. Harapin niya. Tingnan mo si Laila de Lima. Nung kinasuhan ninyo, nila Roque, nila Duterte, alam ni Laila de Lima na wala namang matibay na mga kaso, na mga ebidensya sa kanya. Sa bandang huli, alam niya, mabibindicate siya, mapapalaya siya. So, ang ginawa ni Laila de Lima, hinarap yun. Kasi alam niyang walang ebidensya. Itong si Roque, sasabihin niya walang ebidensya, tapos tumakas siya sa Pilipinas. Tumakas siya sa Pilipinas, tapos sasabihin niya walang ebidensya laban sa kanya. Kung walang ebidensya sa kanya, di harapin. Kung wala siyang ginawang kaso, krimen, di harapin niya. Bakit ngayon tatakas siya? Ganun din si Bato de la Rosa. Sabi ni si Bato de la Rosa,
haharapin niya daw yung mga ano niya na yan, kaso niya na yan sa ICC. Hindi daw siya natatakot. Pero ngayon nagtatago. Oh, yan ang problema dito sa mga taong ito. Ha? Oh, yan ang problema sa mga taong ito. Itong kay Roque, itong kay Bato. Si Bato nagtatago. Oh, akala, sabi niya noon, wala namang mga ebidensya sa ano daw. Hindi daw siya natatakot sa ICC. Pero ngayon nagtatago. Ito namang si Roque, wala daw ebidensya. O bakit ka tumakas sa Pilipinas? Bakit ka tumakas? O, abogado ka naman, sayo magaling ka. Ba't hindi mo harapin? Kung walang ebidensya sa'yo, di harapin mo. Total, wala palang ebidensya eh. Di mananalo ka. O, yan ang problema dyan kay Roque. Ngayon, ang ginagamit niya na lang na dahilan, hindi daw siya isusurrender ng Dutch government. Kasi ang Dutch government ay signatory sa International Convention para sa mga refugees at sa mga asylum seekers. Kaya lang ano na yan, lalabas na yan. Malamang ilalabas na ng Dutch government ang desisyon sa asylum application niya. Kasi nag-apply siya eh. Ngayon, pag wala na yung mga asylum niya na yan, ano na siya? Aarestuhin na yan ng Interpol. Kung hindi man Dutch police ang Interpol ang mag-ano sa kanya, German, yung opisina ng Interpol sa Germany. Ayon sa interview, pwedeng tumulong ang Germany. O yan. Kaya pasikip ang bundok. Pasikip ang mundo nito ni Roque. Si Cassandra Leong, si Dennis Cunanan. Ayan. Yan na ang nakuha ninyo. Kasi, ang amo ninyo kasi si Duterte. O, ayan tuloy. Ang dami nyong kinakaharap ngayon ng mga kaso. Ha? Si Bato nagtatago. Si Roque nagtatago rin sa ibang bansa. Tumakas. Si Saldico, nagtatago rin. Lahat sila nagtatago. Si Bantag. Ay, mga kabunyog, mga kabayan. Ha? Yan, mga kabunyog. Kaya, yan. Lahat yan, mga tao ni Duterte. Yan ang kanilang mga sinapo. Ha? Ano yan? Huhulihin yan ng Interpol. Ang Interpol pa naman sa Europe, napaka-tibo niyan. Hindi uubra yung mga rason ni Roque na ano siya, politically persecuted dahil daw sa kanyang pagkampi, paninindigan para sa mga Duterte, kaya daw siya inaapi. At ano daw, wala raw siyang sabi ni Roque, wala akong pinagsisisihan sa pakikipaglaban ko para sa mga Duterte kay Tatay Digong niya. Habang sinasabi yun ni Roque, makikita mo na ano yan, kaya siya kinansilahan ng passport at kaya siya winawanted dahil may ginawa siyang krimen. Sabi nga ni Panelo, kakampi na niyan si Panelo, sabi ni Panelo, kung harapin mo yung kaso mo dito sa Pilipinas. Si Panelo na yan nagsabi, kakampi nila yan ha. Masyado kasi siyang madaldal eh. Ngayon, kung talagang naniniwala siyang wala siyang kaso, di umuwi na siya dito, harapin niya. Itong mga ito kasi, kung akala mo, matatapang. Ngayon, nagtatago sa ibang bansa. Si Bato nagtatago rin. Lahat sila nagtatago. Si Bantag nagtatago. Si Saldico nagtatago. Yan. Yan yung kanilang mga yabang. Nung panahon kasi ni Digong, akala mo walang katapusan ang kanilang kapangyarihan. Tapos ngayon humihingi siya sa mga taong ipagdasal daw siya. Kayo, ipagdadasal niyo ba si Roque? Sabi nung ipagdadasal daw na mahuli na ng Interpol. Ipagdadasal ka raw Roque na mahuli na. Ha? Ayan. Yan ang nakuha niyo. Karma na ninyo yan. Actually, halimbawa si Roque, ang daming pera niyan na nakuha sa mga illegal na pugo. O ngayon, mai-enjoy niya ba yung pera niya na yan?
Nagtatago siya. Ganon din si Saldico. Ang daming pera. O, ang daming private jets, choppers. O, mai-enjoy niya ba yun? O, tingnan niyo si Kibuloy. Napakalawak ng mga lupa, ari-arian, parang palasyo ang kanyang ano doon sa Davao. May private jet din siya, may private chopper. Mai-enjoy niya ba yun? Mai-enjoy niya ba yun? Ni Kibuloy? O, pare-pareho na yan. Si Kibuloy, si Saldico, ang dami nilang yaman, ang dami nilang pero hindi naman nila ma-enjoy. Si Harry Roque din, yumaman ng todo doon sa mga illegal na pogo. Ang dami daw nitong nakamkam na lupa pa sa Bataan. Kinasuhan pala ito si Harry Roque, lang grabbing sa Bataan. Oh, ngayon, okay, ang dami mong ari-arian, Roque, ang dami mong pera na nakuha dyan sa pogo. O ngayon, ang tanong, mai-enjoy mo ba yan? Hindi mo na nga kapiling ang pamilya mo. Tapos ngayon, sasabihin niya ni Roque, inaapi daw siya ng gobyerno. Inaapi sa iyo. Ang ginawa ninyo sa mga kababayan natin, hindi nyo nga lang inapi, pinagpapatay ng administrasyon na pinaglingkuran mo, Roque. At hindi lang yan, yan, isa pa pala si Tebes, tama. Si Tebes, yan. Yan na ang nangyayari sa inyo ngayon. Maraming magdarasal sa iyo. Si Harry Roque ay inaplayan na rin sa Interpol ng Red Notice. Ayan. Inaplayan na rin ng Red Notice sa Interpol si Harry Roque. Inanunsyo yan ng tagapagsalita ng PAOK, yung Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ang tagapagsalita niyan si Winston Casio. Nakabalik na si Winston Casio nakabalik na. Di ba sinuspend yan si Winston Casio? So ngayon, sabi ni PAOK spokesperson Winston Casio, nag-apply na sila sa Interpol ng Red Notice para kay Harry Roque. At inaasahan na aarestuhin na si Harry Roque ng Interpol. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Tungkol saan? Actually, ang kaso ni Harry Roque ay tungkol sa qualified human trafficking. Saan na qualified human trafficking? Doon yan sa kasama niya dyan na akusado, sila Cassandra Leong. Kasi yung dalawa kasi di ba yan ng mga illegal na yung mga pogo. Ang una yung kay Alice Guo sa Bamban, Tarlac. Ayun, na-convict na si Alice Guo at saka yung mga iba pa. Qualified human trafficking din yon. Pero pagdating doon sa Lucky, South 99, sa Purak ba yun? Purak, Pampanga, ang involved doon si Cassandra Leong. Tapos, itong si Harry Roque, dahil siya ang abogado. Siya ang abogado ng Whirlwind. Kaya dyan na-involved si Harry Roque. Pero pareho ang kaso nila, qualified human trafficking. Ngayon, may warrant of arrest na sa kanilang lahat, kay Harry Roque, kay Cassandra Leong. Kaya lang si Cassandra Leong nakalabas nakalabas. Kaya nga parang may ginawa ng paraan Anyway, pero nasa Interpol na rin pala, Interpol notice na rin pala si Cassandra Leong. Ang last na monitoring kay Cassandra Leong nasa Japan. Pero nasa Interpol red notice na si Cassandra Leong, kaya inaasahan maaaresto naman yan. Ngayon lang in-apply sa Interpol red notice si Harry Roque. Yan mga kabunyog. Na medyo lang ang nakakapa-complicate ng kaso ni Harry Roque kasi nag-apply si Harry Roque ng political asylum. Kumbaga syempre, ang pinapalabas ni Harry Roque na kaya siya kinasuhan ng qualified human trafficking para i-persecute, political persecution. Yun ang palusot ni Roque doon sa The Hague, the Netherlands. Kaya siya nag-apply ng political asylum para pinapalabas niya na siya ay inaapi dito. Na siya ay, dahil pro-Duterte siya,
pinipersecute siya, inuusig siya, inaapi siya. Kaya doon siya nag-apply sa the Netherlands. Pero ayon sa Department of Justice, denied na ang political asylum request ni Roque application. Hindi natin alam kung anong totoo. Basta ang importante ngayon, may application na ang Pilipinas sa Interpol Red Notice. At itong Interpol, inaasahan, maglalabas na yan ng Red Notice. Pag naglabas na ng Red Notice, aarestuhin na si Harry Roque. Mayroon na ring application o request sa DFA na i-cancel na rin ang passport ni Harry Roque. Kaya maganda naman tong mga ito. Kaya makakakita tayo ng mga sunod-sunod na pag-aresto. Ang daming aarestuhin nitong mga susunod na mga araw. Pag lumabas pa ang arrest warrant ni Bato, yan. Mga kabunyog, mga kababayan, at least, medyo nagpapakita na ng aksyon ng gobyerno. Sa totoo lang, itong mga ginagawang arestong ito, ang inaano rin kasi dyan ng gobyerno, may malaking rally sa November 30 May malaking rally. Siyempre, gustong ipakita ng gobyerno bago ang mga rallies na yan na may ginagawa ang gobyerno. Yan yun. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, itong mga developments na ito, at least maganda naman ito. Una, hinahanap na rin si Cassandra Leong, nasa Interpol Red Notice na. Si Harry Roque ay nasa na rin, in-apply na rin ang Interpol Red Notice at pinapakancel na rin ang kanyang passport. Ayan. Sa pagdinig ng Senado nung isang araw, sinabi ng DOJ na bilang na ang araw, lalabas na rin ang cancellation ng passport ni Harry Roque. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Ano na ito? At least, ang maganda dito, may mga ganitong developments. Medyo na lang tayo kasi parang natatagalan, pero sige lang, at least may ginagawa na. Si Harry Roque, hindi na yan makakapagyabang. Pag lumabas sa Interpol, ang Interpol Red Notice niya, sisikip ang mundong ginagalawan ni Harry Roque. Kaya yung mga yabang nila Harry Roque, mawawala na yan. Ngayon kasi, nakakapagyabang pa siya. Hinahamon pa nga ang gobyerno Pero yan pag lumabas ang arrest warrant ay ang Interpol Red Notice kasi nag-apply na nga. Nag-apply na ang Pilipinas. Sinubmit na ang pangalan ni Harry Roque. At susunod na niyan si Bato de la Rosa. Maglalabas na rin ng arrest warrant ang ICC. Ang sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, be patient. Sigurado yan, lalabas na ang arrest warrant ni Bato de la Rosa. Kaya mga kabunyog, itong mga darating na mga araw, makikita natin ang sunod-sunod na pag-aresto. Natutuwa naman tayo at kahit papano may nangyayari na. Ito yung matagal na nating hinihintay. Pero yung talagang gustong makita ng sambayan ng Pilipino, makasuhan na ang mga politiko at makakita na ng inaaresto at ikinukulong. Yun. Pero ito, okay na rin yan. Nasimulan na kahit papano, gumugulong na. Pero ang gusto talagang makita ng sambayan ng Pilipino, mga politiko. Yan yung gusto ng sambayan ng Pilipino. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.